atin pong balikan ng ating pong pinag-aaralan about paano natin pagtagumpayan ang mga trials or suffering sa ating buhay. So, pagka tayo po'y dumadaan sa mga maraming mga pagsubok, hindi tayo natutuwa. Diba? Maaaring sinasabi na, bakit pa kaya kailangan subukin? Bakit ba kailangan natin pagdaanan ang mga pagsubok sa buhay? Pagsubok lang eh. Masama ba na tayo subukin? Hindi. Ito'y bahagi ng ating buhay upang tayo ay lumago sa Panginoon. Amen. Amen. Bahagi ng ating buhay upang tayo'y lumago. Kung walang mga pagsubok, kapatid, diba, na ating pagdaanan, hindi tayo magtatagumpay. Diba? Binabanggit nga kanina, Sister Ana, no? Na sa panahon ng mga problema, panahon ng mga pagsubok, kailangan nating ang pagtitiwala sa Diyos. Amin po ba? Kailangan nating manatili sa presensya ng Diyos. At ang pinaka-importante sa lahat ay tayo makalimot manalangin. Tama po. Amen? No? Importante po yan. Hallelujah. Importante po ang pananalangin. Mahalaga po mga minamahal sa katangian natin bilang mga manampalataya ay katapatan at magkaroon tayo ng tinatawag na accountability lagi. Sabi nga, nakakalungkot minsan na maraming Kristiyano hindi alam kung ano ang kanilang mga accountabilidad sa buhay. Siyempre, ang buhay natin, accountable tayo kay Lord. Amen? Kung anong buhay natin ngayon, ikaw yung haharap kay Lord eh. Ikaw yung magbibigay sulit sa Kanya. Diba? So, yung accountability natin sa Diyos, paano tayo naglingkod, paano natin ginamit at gamitin ang buhay para sa atin pong Panginoon. Kasi darating ang panahon, babalik tayo sa Kanya. At haharap tayo sa hukuman ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Upang ipagbigay sulit ang mga bagay na ating ginawa habang tayo ay narito sa lupa. Ngayon, makita po natin mga minamahal, sa aklat po ni Marcos, Mark chapter 5, sa verse 21, ito po ay mga kwento na napaka-familiar sa ating lahat. Ang kwento sa anak ni Jairus at ang isang babaeng 12 taong dinurugo. Muling tumawid si Jesus sa ibayo. Nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalipumpunan na siya ng maraming tao. Dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo. Isang tagapamahala ng sinagoga, pagkakita kay Jesus, siya ay nagpatira pa
sa kanyang panan at ang samo. Agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon nang dinurugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na ang nasa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kunti, bagkus ay lalong lumulubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Kaya't nagipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus at hinipo niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. Hallelujah. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya't bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa akin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakikita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao. Bakit ninyo tinatanong? Bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit, patuloy na lumilinga si Jesus, hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhasa'y alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Amen. Hallelujah. Pakita po natin dito, mga minamahal, yung pinagdadaanan. No? Una, sa kalagayan ni Jairo. Si Jairo po, sabi ng Bible, ay tagapamahala ng sinagoga. Siya yung administrator. Siya yung namamahala sa sinagoga. Sabat makita natin na kung ano yung pasanin, mayroon si Jairo. Diba? At isa sa pinakamahigpit na pagsubok na naranasan niya bilang tagapaglingkod at bilang tagapangasiwa ng templo or synagogue, mga minamahal, ay nung dumating ang panahon ng kanyang anak na babae ay mayroong malubhang karamdaman. At ang kalagayang ito ng kanyang anak ay halos
halos ikamatay na niya. Diba? Masakit para sa isang ama na mawala ng anak. Diba? Masakit para kay Jairo. Hallelujah. Ngunit isang bagay, mga minamahal, na nagkaroon siya ng pag-asa nung si Jesus ay dumating sa kanilang lugar. Amen? Kaya nga, talagang ang tao, walang ibang pag-asa sa buhay, kundi sa Jesus lamang. Amen? Nung malaman ni Jairo na naroon ang ating pong Panginoon, siya'y dumako sa lugar na yon. Hallelujah. At pagdating doon, mga minamahal, siya ay nagsumamo. Ano po? Siya po'y nakiusap sa atin pong Panginoon na kung maari, kung maari ang pakiusap niya kay Jesus, siya ay sumama sa kanilang tahanan. Para Para ipatong daw ang kamay ng ating Panginoon upang ang kanyang anak na dalagita na nasa banig ng karamdaman ay gumaling at mabuhay. Diba? Ibig sabihin, talagang malubha ang kalagayan at karamdaman ng kanyang anak. Hallelujah. Nakita po natin, mga minamahal, kaagad-agad ay tumugon ang ating pong Panginoon. Diba? Kaya nga sa ating mga panalangin, sa panalangin natin, ang tugon ng Panginoon, oo, hindi, at maghintay. Hallelujah. Na si Jairo ay nagsumamo sa ating Panginoon. Panginoon, Guro, pwede bang sumama ka sa amin? Hindi nagdalawang salita si Jairo. Bakit? Alam ng ating Panginoon, at nararamdaman ni Jesus kung ano ang nararamdaman ni Jairo bilang ama. Diba? Naroon ang kanyang pag-aalala. Hallelujah. Diba? Pumunta si Jairo sa lugar na yon. Kumbaga yung emotion niya, yung kanyang damdamin ay mabigat. Hallelujah. Mayroon siyang mabigat na pinapasan sa kanyang buhay. Nangalam niya sa Jesus lang, ang makapagbibigay ng solusyon kung ano ang kailangan niya sa araw na yon, alang-alang sa kalagayan ng kanyang anak na dalagita. Hallelujah. Ba? Kaya ang sabi ng Biblia, kaagad-agad ay sumama ang ating pong Panginoon. Pero ang problema, sabi ng Biblia, habang nasa daan pa lamang ang ating Panginoon papunta doon sa bahay ni Jairus. Hallelujah. Siya ay pinagkalipumpunan ng maraming mga tao na nagsisiksikan para lamang makalapit sa ating pong Panginoon. Hallelujah. At kabilang po doon ang isang babae na 12 taon naman na dinudugo inaagasan. Ba? Kaedad nung bata, yung anak ni Jairus. Kapapanganak pa lang nung anak ni Jairo, doon na nagsimula ang karamdaman ng babaeng ito. 12 years. Kapatid, mga minamahal, kung mayroon kang nararamdaman sa iyong kalagayang pisikal, ilang taon na yan?
Andyan pa kayo? Ilang taon ka nang may nararamdaman? Ha? 1 taon? 2 taon? 5 taon? Kapatid, mga minamahal, kung 5 taon ka nang may nararamdaman at ngayon buhay ka pa rin, magpasalamat ka kay Lord. Amen. Hallelujah. Diba? Kasi alam niyo yun, ay yung 1 linggo lang nga na may lagnat ka eh. Lagnat ha, lagnat lang. 1 linggo lang na may lagnat ka eh. Kumbaga, talagang babagsak ang iyong katawan. Ha? Ay tingin ko, kung ang karamdamang ito na ng babae na inagasan siya araw-araw, na magkahalo-halo na yun eh. Diba? Pagka meron kang ganitong sakit, magkakaroon ng maraming komplikasyon. Bakit? Iisipin mo yan eh. Ha? Yun lagi ang iisipin mo. Yung karamdaman mo, hallelujah, sa iyong katawan. At pag yun lagi laman ang isip mo, hindi ka makatulog. Na? May stress ka, madidepress ka. Diba? So magkakaroon ng maraming komplikasyon. Kapatid, mga minamahal, sabi po dito, a woman in the crowd had suffered for 12 years with constant bleeding. Walang tigil na pag-agas. Hallelujah. Sa verse 26, sabi ng Bible, she had suffered a great deal from many doctors. Na physically, nagsasuffer yung babae. Pangalawang suffering niya ay financially. Nandiyan pa kayo? Siya dito nagsasuffer financially. Pastor, talagang wala talaga kami. Suffering din pala yan. Alam mo, pagka wala kang pera, siya dito ang tao na pag walang pera, mainit ang ulo. Laging galit. Hallelujah. Kasi naman taong panatag kung walang pera. Ay. Diba? Pag wala kang hinahawakang pera araw-araw, abay, problemang malaki yun. Lalo na kung ang ating mga anak, maraming mga pangailangan. Diba? Ay ngayon, daming pangailangan ng mga bata. Sa school, Hindi lang sa school, pagdating sa bahay. Ang mga bata walang tigil yan. Gusto lagi may kinakain. Kailangan natin pera araw-araw. Amen? Kaya nga hindi pwede na kumbaga ang ating isipin lagi ay puro mga bagay na spiritual. Kaya nga ang Diyos natin paglilingkuran, balanse sa lahat ng bagay. Amen. Hindi lang tayo, kumbaga, gusto ni Lord busugin tayo ng mga mabubuting bagay at salita niya. Gusto ni Lord, maging yung ating pangailangang material at financial, ay mayroon tayo. Amen. Amen po.
No? Kaya nga tayo po ay binibigyan ng ating Panginoon ng kalayaan na maghanap buhay. No? Kasi kailangan natin yan habang tayo ay narito sa lupa. Amin po. No? So, makita po natin mga minamahal. No? Yung suffering na mayroon yung babae, yung kanyang nararamdaman physically, malaki ang impact doon sa sarili niya. No? Mawawala yung tiwala niya sa kanyang sarili. Bakit? No? Iisipin niya kung ano ang sabihin ng iba. Diba? Pagka, halimbawa, mayroon kang nararamdaman. No? Hindi naman pwede na araw-araw na lang sa loob ka ng bahay para di ka makita ng iba. No? Kailangan mo lumabas ng bahay. Paano ka makakain kung hindi ka lalabas? Kung wala ka mautusan, ay lalabas ka talaga. At nakita ng iyong kapitbahay, uy, bakit nangayayat ka? Ba't ganyan ang katawan mo? Alam mo yun? Na mayroon kang sakit at narinig mo sa mga tao ay bakit ganyan ka? Ba't ang payat mo? Diba? Nakakawala ng tiwala sa sarili. Then, syempre, ikaw naman, yun ang lagi narinig mo sa mga tao, nagkakaroon ka ng self-pity. Pagkahabag sa sarili. Diba? Yan ang malungkot Na para bagang iisipin mo, kawawang-kawawa ka. Maaari sabihin mo, dami namang tao dyan Dami naman dyan ang pwede. Bakit sa akin pa? Diba? Hallelujah. Pero alam nyo, mga minamahal, tandaan natin, lahat ng mga nangyayaring negatibo sa buhay natin, lahat ng yan, inaalaw ni Lord. Amen? Inaalaw ng Diyos yan. Minsan, inaalaw ng Panginoon, mawalan ka ng trabaho. Diba? Anong gagawin pag nawalan ka ng trabaho? Magreklamo ka? Mag-pray ka. Manalangin ka kay Lord. Bakit? Mayroong mas maganda na nakalaan si Lord. Diba? Istirahan na nga, natuwa pa Pastor, wala akong trabaho. Natuwa pa siya. Pastor, wala na akong trabaho. Bakit? Ay, mayroon pa lang nakalaan si Lord No? Mas maganda, bakit? May Bible study. May opening prayer. Saan ka pa? No? Huwag ka maniwala doon sa sabing, pag maganda doon, ay doon ka rin. Sa tinala kanina, nagdadalawang isip na daw siya Alam mo yun? Sa Bisaya, nagaduha-duha. Pag nagaduha-duha ka, ay hindi kalooban ng Diyos yun. Pag nagdadalawang isip ka. Kasi sabi ng Bible na hindi mo alam kung anong ibig mo Diba? Kung ano yung nandyan at alam mo na yan ay kalooban ng Diyos, diyan ka mag-focus. Amen? Bakit? Yung mayroon ba doon, hindi ba pwedeng magkaroon ka dyan? Pwede naman Bakit? Si Lord laging may pabor sa kanyang mga anak. Nalala yung sabi na kanina, di naman siya nagdemand ng sweldo kung magkano. Pero nang magpirma sa kontrata, may dagdag. Ay, may pabor nga Amen. Diba? Si Lord laging may pabor. Pag anak ka ng Diyos, laging papaboran ka ng Diyos. Kaysa iba, ay anak ka niya Diba? Yun ang kagandahan sa atin na mga anak ng atin pong Panginoon. Laging may pabor ang Panginoon para sa atin. Kaya nga,
physically, yung suffering na kanyang nararamdaman sa loob ng mahabang mga taon. Kapatid, mga minamahal, tingin ko talagang yung moral ng babaeng ito ay bagsak na bagsak. Diba? Hallelujah. Diba? Yung moral niya, talagang napakababa. Meron pa nga sa Facebook, nung wala pang karamdaman yung babae, ayos pa. Kasama. Nandun yung asawa niya. Nung siya nagkaroon ng sakit, iniwan ng asawa. Di ba malungkot yun? Yun ang masakit. Sa oras na kailangan mo ang dadamay na pamilya, wala. Di ba masakit po yun? So, marami tayong mga suffering sa buhay. Marami tayong mga pinagdadaanan. Pero kung titiyan natin yung problema at pinagdadaanan ng babaeng ito, iisipin natin at sasabihin natin, mapalad ka pa. Amen? Mapalad ka pa. Hallelujah. Kaya nga, sa kabila ng lahat na kanyang pinagdadaanan, sabi ng Biblia, no? She had suffered great deal from many doctors. Diba? Kumbaga, kung sino yung alam niya na magaling, punta siya. Hallelujah. At makipagtawaran. Pwede ba ganito na lang? Hallelujah. Kaya nga, kung saan yung mga manggagamot na alam niya na makatulong sa kanya, pupunta siya. At naglalaan siya ng pera, pambayad sa mga manggagamot para lamang gumaling ang kanyang karamdaman at maampat ang pagdurugo. Pero, ano sabi ng Bible? Sa halip na mapabuti ay lalong lumulubha. Diba? Tayo lahat gagawin natin. No, yun ang tao Ganun tayo No? Pagka alam natin, may pera tayo. Ay, punta tayo sa ganito. Hallelujah. Pag wala na tayong magawa, ay kay Lord na lang. Hallelujah. Sa halip na unahin natin ang Panginoon, pinapahuli natin. Diba? Para ang babaeng ito. Pero alam ba natin, nagkaroon siya ng pananampalataya. Nung huli na narinig niya kung ano ang sinasabi ng mga tao patungkol sa atin pong Panginoon, doon pa lamang nagsimula, nagkaroon siya ng pananampalataya kay Jesus. Hallelujah. Na walang iba makatutulong sa Kanya maliban sa atin pong Panginoon. Kaya nga, nakita po natin, sinamantala niya yung pagkakataon. Ano po? Ano yung pagkakataon na yon? Yung pagkakataon na makalapit sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, bibihira ang mga pagkakataong yan na dumarating sa buhay ng tao. Panahon na tayo po'y makalapit sa atin pong Panginoon. Pero, salamat. Bakit? Sapagkat tayo ay biniyayaan ng atin pong Panginoon. Diba? At ang paglapit sa Diyos ay biyaya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Na ang atin pong Panginoon ay ialay niya
sabi sa aklat ng Hebreo, ang kanyang katawan doon sa cross ng Kalbaryo, mga minamahal. At nung siya ay malagutan ng hininga, ang sabi ng Biblia, na yung tabing ng templo ay nahati sa gitna. Kapatid, mga minamahal, isang bagay at katotohanan na yung katawan ng ating Panginoon, hallelujah, na nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo, at nung siya'y malagutan ng hininga, nagkaroon tayo ng pagkakataon na makalapit sa trono ng biyaya ng ating pong Panginoon. Wala nang hadlang. Hallelujah. Diba? Kaya nga, ang babaeng ito ay nagkaroon ng pagkakataon na makalapit sa ating pong Panginoon at ang kanyang paniniwala. Sabi niya sa sarili niya, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit, gagaling na ako. Kailangan, mga minamahal, tibayan natin ang ating pagtitiwala sa Diyos. Tibayan natin ang ating paniniwala sa kanyang salita. Kung ano ang sinabi ng Biblia, yun ang ating panghawakan. Diba? Mariin niyang pinanghawakan yun sa sarili niya. Minsan lang mangyari to. Diba? At hindi nagkataon lamang na si Jesus ay mapadako sa lugar nila, kundi niloob ng ating pong Panginoon ang bawat nangyayari sa buhay ng tao. Diba? Kaya nga, ano man yung pinagdadaanan natin, ano man yung problema mo, ano man yung nararamdaman mo, hindi yan nagkataon. Niloob ng Diyos yan. Bakit? Lahat ng bagay inaalaw ng Diyos sa buhay natin. Hallelujah. At alam ng Panginoon yan para sa ikabubuti natin. Diba? Bakit? Si Pablo sabi ng Bible, si Pablo may karamdaman din. Diba sabi niya sa Korinto, 3 beses kong hiniling sa Panginoon na alisin niya ang bagay na ito sa aking katawan. Pero hindi. Ang tugon sa kanya ng Panginoon, ang biyaya ko ay sapat para sa iyo. Amen? Hallelujah. Diba? Kahit may nararamdaman ka, ano sabi ng Bible? My grace is sufficient for you. Grasya ng Diyos yan. Hallelujah. As long as na humingi ka, grasya ng Diyos yan. At sapat ang grasya ng Diyos araw-araw para mabuhay ka. Hallelujah. Kahit mayroon kang nararamdaman. Pero tingnan natin, kung ang ating pananampalataya ay tataga natin sa Diyos at sa atin pong Panginoon, katulad ng babaeng ito, kapatid, mga minamahal, kaya ng atin pong Panginoon na alisin totally kung ano ang mayroon ka sa iyong katawan. Diba? Hallelujah. Kaya nga, nung makalapit ang babaeng ito sa ating Panginoon, sinamantala na niya. No? Sinamantala. Hindi na niya inisip kung anong sasabihin ng ibang tao. Hindi niya inisip kung ano ang sasabihin mismo ni Jesus. Ang alam lang niya, pag nahipo niya, gagaling siya. Sino yun? Sa loob ng 12 taon, talagang naghirap ka, no? Lahat ng maaring mga panlalait ng ibang tao, salita na masakit ng ibang tao, narinig na niya. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ng Biblia, na
She had heard about Jesus, so she came up behind him through the crowd and touched his robe. Hallelujah. For she thought to herself, if I can just touch his robe, I will be healed. Immediately, the bleeding stopped, and she could feel in her body that she had been healed of her terrible condition. Hindi basta-basta yung kanyang pinagdadaanan at kalagayan. Talagang terrible, terrible. Hindi kaya-aya. Pero, dahilan sa pananampalataya niya, sabi ng Bible, the bleeding stopped. Kaya ng Panginoon. Hindi, walang nagawa ang mga espesyalistang doktor na kanyang napuntahan. Hallelujah. Kapatid, mga minamahal, walang magawa ang pera niya. Pero malaki ang nagawa ni Jesus sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Palapakan natin ang ating pong Panginoon. Kaya nga, pag may pananampalataya ka sa Panginoon, hindi ka mabibigo kay Lord. Amen? Ang sino mang lumalapit sa Panginoon na may pananampalataya, kailanman hindi bibiguin ni Lord. Hindi bibiguin. Kaya nga, sabi ng Bible, biglang tumigil ang pagdurugo. At yan po ay kapangyarihan at himala ng ating pong Panginoon. Ngayon, tingnan po natin. And Jesus realized at once that healing power had gone out from him. So he turned around in the crowd and asked, who touched my robe? Hallelujah. Kita po natin mga minamahal. Kaya totoo na ang tao, wala pong maililihim sa Diyos. Amen? Naniniwala kayo doon? Na kailanman walang pwedeng magtago sa Panginoon. Kung tutusin pwede namang sarilinin ng babae. Pwede namang hindi sa umimik Pwedeng, ipagpaliban na lang niya yun na para walang nangyari. Diba? Bakit? Hindi naman alam ng mga disipulo Yung mga alagad ng Panginoon, walang alam sa mga nangyari. Yung mga tao na nandun, na nakikipagsiksikan kasama niya, wala din kalam-alam. Pero alam ni Lord. Amen? So, ang katotohanan, kapatid, walang pwedeng magtago sa Diyos. Walang pwedeng magtago anumang lihim sa Panginoon. Bakit? Lahat ng bagay ay hayag sa Panginoon. Diba? Naniniwala tayo that our God is omnipotent God. Diba? Omnipresent God. Hallelujah. And He is the all-knowing God. Alam ng ating Panginoon. Kaya nga, nang mahipon ng babae, ramdam ni Jesus. Bakit? May kapangyarihan na lumabas mula sa Kanya. Amen? Diba? Pag tayo pinagpipray sa Lord ng kagalingan, kapatid, mga minamahal, at tinugon ng Panginoon, gumaling ka, ramdam ni Lord. Amen. Ramdam ni Lord na may kapangyarihan na lumalabas mula sa Kanya. Hallelujah. Kaya ang tanong niya, sino
ang humipo sa aking damit, sa laylayan ng aking damit. Hallelujah. Diba? Sabi diyan, Jesus realized at once that healing power, no? Yung kapangyarihan ng kagalingan na lumabas mula sa kanya. Hallelujah. Kaya nga, nang siya'y lumilinga-linga at nagtatanong kung sino ang humipo sa kanyang damit, ang tugon ng mga alagad niya, alam mo naman eh. Guro, alam mo naman, daming tao. Diba? Parang sinabi pa ng isa, nagkataon lang yun. No? Maring nasayaran ang damit mo eh. Hindi. No? Alam niyo yun? Talagang ang ating Panginoon, alam niya sa sarili niya kung anong sinasabi niya. No? Kasi nga, may kapangyarihan na lumabas mula sa kanya at yun yung kagalingan. Yun ang kailangan ng babae. Diba? Kaya sa ating Panginoon, kung ano yung hiling mo, kung ano yung kailangan mo, yun ibibigay sa iyo ng Diyos. Lumapit ang babae, anong gadala? Ano ang kanyang hiling? Anong kailangan niya? Kagalingan. Nung mahipo niya, anong natanggap niya? Kagalingan. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Pinagaling siya ng ating Panginoon. Kaya nga, ano po ang nangyari? Alam niya at alam ni Jesus ang mga nangyari. Diba? Kaya, nung maring yan ang pag nagtatanong kung sinong humipo. Yung babae na tumanggap ng kagalingan, lumapit sa Panginoon. Sabi ng Bible, nagpakumbaba. Amen? Nagpatira pa sa harapan ng Panginoon at nagsabi ng buong katotohanan. Ipinagtapat niya ang kanyang kalagayan, kaya niya hinipo ang damit ng Panginoon at nung mahipo niya ay tumigil ang pag-agas ng dugo. Amen. Hallelujah. Nagalit bang Panginoon sa kanya? Hindi. Sabi ng Biblia, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Palapakan natin ang ating Panginoon. Sabi ng Bible, anak, tinawag siyang anak ng ating Panginoon. Kapatid, mga minamahal, kaya nga, pag anak ng Diyos, may pabor lagi ang Diyos. Amen? Hallelujah. Pag anak ka ng Diyos, hindi ka mabibigo sa iyong Panginoon. Hallelujah. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Napaganda mga kapatid. Ano po? Kasi sinabi sa kanya, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na't ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman. Lubusan. Hallelujah. Alam niyo yun? Yung total healing, instant healing na kanyang natanggap. Kapatid, mga minamahal, di ba yun lagi ang hiling natin sa Panginoon? Pagka tayo may nararamdaman, Lord, dideklara ko ang kompletong kagalingan. Di ba? Kaya nga, lahat ng mga suffering sa buhay, may hangganan yan. Yung karamdaman natin, may hangganan din yan. Na? Magsawa din yan eh. Amen.
Isang bagay lang. O dalang bagay, hindi. Yung sakit ang magsawa sa iyo o ikaw magsawa sa sakit. Pero kailangan mong lakasan at tatagan ng iyong pananalig sa Diyos. Amen? Kasi testimony yan eh. Sa Biblia. No? Walang taong nagtiwala sa Panginoon na binigo ng Diyos. Bakit? Pananampalataya lang. No? Ang susi sa lahat ng ating mga pinagdadaanan sa buhay. Diba? Kaya nga, yan natin. Pagkatapos ng babaeng ito, ano po, maya-maya dumating yung mga tao at nagsabi kay Jairo na patay na ang iyong anak. Hallelujah. Ano pa para abalahin ng guro na sumama sa iyong bahay? Patay na ang inyong anak. Alam niyo yun? Yung pagka-delay ng pagdating ni Jesus sa bahay ni Jairo. Sa mga taong walang panampalataya ay yun na yung naging daan kung bakit tuluyang namaalam at namatay ang kanyang anak. Diba? Pero sa Panginoon, iba eh. Iba ang Diyos. Kaya nga, totoo ang Biblia. No? Isip natin, iba ang isip ng Diyos. Diba? Your thoughts are not my thoughts and my ways are not my ways. Nang marinig ng ating Panginoon, yung sinabi ng mga tao na patay ng anak ni Jairo, hindi yan pinakinggan ng Panginoon. No? Sa halip, sinabi niya kay Jairo, lakasan mo ang iyong loob. Hallelujah. Diba? Sabi niya, hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinasabi sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag. Hallelujah. Manalig ka. Isipin natin mga minamahal. No? Sabi ng Panginoon sa kanya, in-encourage siya ni Jesus, huwag kang mabagabag. Huwag mong isipin, huwag mong problemahin. No? Kaya nga, dapat ganun din tayo. Panahon ng mga pagsubok sa buhay, huwag nating ubusin ang ating panahon sa kabagabagan. Huwag nating ubusin ang ating panahon sa pag-iisip ng mga problema. Diba? O sa marami mga negatibo nangyayari sa ating buhay. Ano po ang kailangan? Anong kailangan natin? Sabi ng Bible, pananalig. Amen. Huwag kang mabagabag, manalig ka. Tama. Diba? Pagka nababagabag tayo, minsan, matatakot tayo. Hallelujah. Pero, pagka tayo naglilingkod sa Panginoon, huwag kang mawalan ng pananalig sa Kanya. Diba? Yan ang challenge ni Lord, ni Jesus kay Jairo. Manalig ka. Hallelujah. Ibig sabihin, magtiwala ka. Magtiwala ka kay Lord. Hallelujah. Kaya nga, sabi diyan, wala siyang isinama kundi si Pedro, ang mga kapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, sabi ng Biblia, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at nananaghoy. May mga nananangis at nananaghoy. Hallelujah.
Para bagay yung kwento na isang nanay at mayroong 2 anak. Nagkasakit yung isang anak na at namatay. Umiyak yung nanay. Bakit ikaw pa? Sumagot yung pangalawa na buhay. Mangin, gusto mo ango? Yan pala. Ngongo yung anak. Isa. Ay, yung namatay yung hindi ngongo. Kaya sabi na, anak, bakit ikaw pa? Hindi simple sumagot yung isa. Bakit gusto mo ango? Di ba ganun yung naghoy? Pagdating ni Jesus doon, may mga taong nananangis at nananaghoy. Di ba? May mga matatanda na gano'n. Pagka may namatay, nananaghoy. Apo, bakit ikaw pa? Nananaghoy. Kaya pagka gano'n, huwag kayong managhoy pagka, no? Huwag naman sabihin na bakit ikaw pa. Eh kung 3 yung anak mo, 5 eh. May magsagot talaga dyan. Hallelujah. Diba? Pero alam niyo mga minamahal, sabi ng ating Panginoon, hindi patay ang bata, natutulog lang. Amen. Hallelujah. Kaya, ang sabi ng Biblia, bakit kayo nagkakagulo at nananangis, hindi patay ang bata, natutulog lamang. Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niya ang lahat maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroonan ng bata. Hinawakan niya ang mga kamay at sinabi, Talita, Kumi, na ang ibig sabihin, Ining, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay, bumangon ang bata at lumakad. Hallelujah. Lumakad. Siya'y 12 taon. 12 taon na. At namangha ang lahat. Maigpit na pinagdiyan ni Jesus sa mga tao. Huwag ipalam ito kanino man. Hallelujah. At inuutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Hallelujah. Nandyan pa kayo? Nabigo ba si Jairo? Sa kanyang pananalig sa Diyos? Hindi. Amen. Ganon din po tayo. Hallelujah. Manalig tayo sa Diyos. Ano man ang ating pinagdadaanan sa buhay, huwag kang mawalan ng pagtitiwala sa atin pong Panginoon. Amen. Lalo mong tatagan ang iyong panampalataya sa Panginoon. Bakit? Kayang-kaya nating pagtagumpayan lahat ng mga pagsubok sa buhay bilang mga anak ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus na ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Diba? Sa kanang atin, hindi natin kaya. Bakit? Sabi ang Bible eh. Diba? Ginawa ng babae ang lahat. Si Jairo man, ginawa niya ang lahat. Bilang tatay, hindi naman magpapabaya si Jairo eh. Tayo man na tatay, pabayaan natin ang ating anak na nasa banig ng karamdaman. Lahat gagawin natin. Pero ginawa nila ang lahat na kanilang magagawa. Mayroon ba? Wala. Maliban sa ating Panginoon. Kaya nga, huwag nating kalimutan na laging si Lord ang ating bigyan ng pansin sa ating buhay.
Kung may problema tayo, may nararamdaman tayo, ibigay natin kay Lord. Hallelujah. Manalig tayo sa Kanya. At ang ganap na kagalingan at katugunan sa ating mga suliranin, kayang bigyang solusyon ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Sige po, itaas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Hallelujah. Ama naming Diyos ngayong umaga, lahat ng mga problema, sakit o anumang uri ng karamdaman sa katawan ng aming mga kapatiran ay aming ginagapos at sinasaway in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Lord, totoo mayroon kang kapangyarihan. Totoo, Panginoon, ikaw ang may kontrol sa aming mga buhay. At lahat ng uri ng sakit ay kaya mong pagalingin kung kami ay manalig at magtiwala sa inyo. Panginoon, salamat sa mga kapatiran namin, sa mga nanay na nagsasuffer ng karamdaman. Hallelujah. In the name of Jesus Christ, palakasin mo ang kanilang pananampalataya, Panginoon. Hallelujah. Lord, nainiwala po kami dakilang Diyos. Nararamdaman mo kung ano ang nararamdaman ng iyong mga anak. Kaya nga, ngayong umaga, Panginoon, amin pong dinideklara mula ulo hanggang talampakan ang kompletong himala at kagalingan para po sa bawat isa in the name of Jesus Christ. At lahat ng uri ng sakit na ito ay amin pong inaapakan ngayong umaga sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Lord God, salamat po. Ang stress, depression sa buhay na ito mga kapatiran, sa mga kabataan, hallelujah, bunga ng mga kanilang naranasan sa mundong ito. In the name of Jesus Christ, Lord God, patuloy, Panginoon, na amin pong sinasansala sa buhay nila. Panginoon, palayain mo at bigyang katatagan ang kanilang buhay at makapaglingkod ang bawat isa na may kalayaan at kagalakan sa inyo, dakilang Diyos. Kaya nga po, Panginoon, salamat po ngayon pong umaga, dakilang Ama. Umaasa po kami ng salita mo ay patuloy, Panginoon, na ito'y manatili sa puso ng iyong mga anak at patuloy na mamutawi sa kanilang mga labi at ideklara na, Panginoon, araw-araw na sila ay pinagaling mo na sa pamagitan ng iyong kapangyarihan sa kanilang mga buhay at sa pamagitan ng kanilang paniniwala at ganap na pananalig sa iyong salita, dakilang Diyos. In the name of Jesus Christ, ingatan mo kami at pagpalain mo ang aming mga buhay. Ingatan mo ang iyong mga anak na sa kanilang mga tahanan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, itong aming panalangin. Amen and Amen. Magandang tanghali po. God bless you. Hallelujah!